Umiling si Lasho. Si Kung Yuan, nang mapansin ang gestikulasyong ito, ay mayabang nang umiti. Ngayon mo lang napagtanto, hindi ba medyo huli na? Sinabi ko na noon pa, ang demonic sword na ito ay nakatakdang maging akin. Hindi na nakipag-usap pa si Lasho, tanging mahinang humuning. Ang isang Zen na sumisid sa mga demonyo ay hindi tunay na Zen. May paghamak na sumagot si Kung Yuan, ang isang Zen na kayang pumatay ay mabuting Zen. Sa ilalim ng langit, ako lamang ang nakapag-master ng double Zen. Umiling at bamantong hininga si Lasho, akala ko mayroon kang ilang pamamaraang yumanig sa mundo para sirain ang Seven Absolutes Formation. Sobra kitang hinangaan. Pagkasabi nito, kumuha si Lasho ng isang lethal strike card, ngunit bago niya ito magamit, ang lapida sa likod ni Kung Yuan ay biglang sumabog ng malakas, bumukas. Nagliparan ang mga bato, at ang mga inskripsyon ay lumutang sa ilalim ng isang kakaibang enerhiya, siksik na runes na humuhuni sa paligid tulad ng mga lamok. Ang 7 bilog ng liwanag ay mas nagniningning na ngayon ng ilang beses kaysa dati. Nang hamupa ang mga debris, isang sinaunang higanteng espada na gawa sa tanso ang lumutang sa gitna ng lapida, na may mga inskripsyon na nagtitipon sa paligid nito tulad ng mga gamo-gamo sa isang apoy. Mukhang na-activate ang higanteng espada ng enerhiya ng mga inskripsyon na ito, nagsisimulang bahagyang manginig. Ang 8 tanikala sa paligid ay mahigpit na nakakandado sa talam, na nag-iwan sa mga nanunood na tulala. Lumalabas na ang mga tanikalang ito ay wala roon upang patatagin ang lapida, kundi upang selyuhan ang higanteng espada na ito. Si Kung Yuan, na lumulutang sa itaas, nang makita ang demonic sword na nagpakita ng sarili, ay nasa sabik na sumigaw, sa wakas ay lumitaw na ang demonic sword. Naging matyaga ako hanggang ngayon, at sa wakas, nagbunga na ito. Itinigil ni Lasho ang kanyang ginagawa, tahimik na pinagmamasdan ang eksenang ito, nakakaramdam ng hindi mapalagay na pangitain. Sa sandaling iyon, ang higanteng espada ay nagsimulang manginig ng marahas, na parabang sinusubukang kumawala sa mga tanikala. Kung gayon, hindi na ako magiging magalang. Si Kung Yuan ang unang kumilos, bumaliktad ng 180 degrees, sumisid pababa gamit ang isang palad, at hinablot ang demonic sword habang siya'y bumabagsak. Malakas na enerhiya ang bumalot sa talam, ngunit tila nararamdaman ng demonic sword ang panghihimasok at hamon, sumasabog ng may matinding sword shi, na nagpilit kay Kung Yuan na paulit-ulit na umatras. Kasabay nito, ang Seven Absolutes Formation ay nagniningning ng maliwanag, at lahat ng nakapaligid na mga espada, na tinawag ng demonic sword, ay nagbago ng direksyon at mabilis na nagtipon. Sa isang sandali, napuno ang langit ng mga anino ng lumilipad na mga espada. Hindi inaasahan ni Kung Yuan na magiging mahirap kontrolin ang demonic sword, at agad niyang ginamit ang dual determination cells sa pagtatangkang harangin ang umaataking kawan ng mga espada. Gayunpaman, ang pangunahing puwersa ng kawan ng espada ay marahas pa ring umatake kay Kung Yuan. Sumigaw si Kung Yuan, dual determination cells. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng kawan ng espada ay umatake sa iba pang mga cultivator, tumatama ng walang diskriminasyon, na nagdulot ng casualty sa mga cultivator mula sa 4 na pangunahing sekta. Nagkagulo ang mga nakaligtas upang maghanap ng takip upang maiwasan ang mga atake. Nang makita ito, bumulala si Jiang Aijian, nakakatakot na espada. Ang enerhiyang matagal nang nakaimbak ay biglang sumabog, tunay na nakakatakot. Sa sandaling iyon, dumagsa ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada, at muling ginamit ni si Ayu Honor ang kanyang malakas na enerhiya upang harangin ang maraming lumilipad na mga espada. Si Kung Yuan ang nahihirapan ng husto. Hindi inaasahan ni Jiang Aijian na ang determination cells ni Kung Yuan ay kayang harangin ang napakaraming lumilipad na mga espada, na lumilikha ng isang hiwalay na espasyo. Samantala, ang mga tanikala ay sunod-sunod na naputol, at sa isang iglap, lahat ng 8 tanikala ay naputol, at sa wakas ay nakalaya ang demonic sword. Ang enerhiya mula sa mga inskripsyon ay ganap na nagtipon, at ang talam ay kumikislap sa pulang liwanag. Pagkatapos ng bahagyang panginginig, bumaling ang demonic sword ng direksyon,
at lahat ng lumilipad na mga espada ay automatikong nagbigay daan, ang demonic sword ay bumulusok patungo kay Kung Yuan sa pamamagitan ng hangin. Nakita siyempre ni Kung Yuan ang eksenang ito. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang determination seal ay marahas na lumawak, kumakalat upang subukang harangin ang demonic sword. Ngunit ang demonic sword ay bahagyang huminto lamang sa hangin, pagkatapos ay muling sumaksak pasulong. Nasa sabik na nanood si Jiang Aijian, ito ang teritoryo ng demonic sword, pinalakas ng 7 Absolutes Formation, wala ng pag-asa si Kung Yuan sa round na ito. Gaya ng sinabi ni Jiang Aijian, ang demonic sword ay baliw na umatake kay Kung Yuan, na parabang mayroon itong walang katapusang kapangyarihan. Si Kung Yuan, walang magawa, ay maaari lamang labanan ang demonic sword ng buong lakas niya, gamit ang Demon Zen at Buddhist seal sa espada, ngunit para lamang itong nangangati, ganap na walang bisa. Habang lumilipas ang oras, ang kapangyarihan ng demonic sword ay lalong lumalakas. Lumitaw ang gininto ang katawan ni Buddha. Ang malaking gininto ang katawan ni Buddha ay itinaboy ang lahat ng lumilipad na mga espada, ngunit ang demonic sword ay baliw na naghanap ng mga puwang sa paligid ng gininto ang katawan ni Buddha. Imposible, kahit ang gininto ang katawan ni Buddha ay hindi kayang pigilan ang demonic sword na ito. Napalunok ng mariin si Jiang Aijian, nagtataka sa sarili, kung ganoon, paano ko kailanman mahahawakan ang demonic sword na ito? Kung kahit ang gininto ang katawan ni Buddha ay hindi kayang pigilan ito, nangangahulugan itong tiyak na matatalo si Kung Yuan sa huli. Kung ito man ay ang avatar o ang gininto ang katawan, kumonsumo sila ng maraming enerhiya at hindi maaaring mapanatili ng matagal. Tunay nga, sa sandaling nawala ang gininto ang katawan ni Buddha, dumaan ang demonic sword sa katawan ni Kung Yuan sa nakakatakot na bilis. Sa tunog na path, nanlaki ang mga mata ni Kung Yuan sa hindi paniniwala habang tinitingnan niya ang demonic sword, bumubulong, hindi ako mapapanatag. Pagkasabi nito, nahulog siya mula sa himpapawid, bumagsak ng malakas sa lupa, walang galaw. Kakaiba, ang mga Buddha. Beads sa harap ni Kung Yuan ay naglalabas pa rin ng mahinang liwanag. Nang makita ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Si Kung Yuan ang abot ng Great Void Temple, na nag-cultivate ng 7-leaf dual Zen, paano siya maaaring patayin ng isang demonic sword? Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang karamihan, ngunit ang mga katotohanang nasa harap nila ay nagpilit sa kanila na tanggapin ang katotohanan. Sa sandaling iyon, pagkatapos patayin si Kung Yuan, ibinaling ng demonic sword ang direksyon nito patungo sa mga cultivator ng 4 na pangunahing sekta. Kung ikukumpara kay Kung Yuan, ang mga cultivator na ito ay tila mahina at walang kapangyarihan, ganap na walang kakayahang labanan ang atake ng demonic sword. Isa-isa, tila huminto ang oras habang bumubuhos ang dugo tulad ng isang bagyo. Bal-isang nagsalita si Qin Jun, Elder, hindi ito gumagana, maaga o huli, pupuntahan tayo ng demonic sword. Bumuga ng hangin si CIU Honor, nararapat lang sa kanila. Ganoon din sila nang umatake sila sa Golden Court Mountain. Ang mga tao mula sa 4 na pangunahing sekta ay mga kaaway ng Evil Sky Pavilion. Mabuti na tina-target sila ng demonic sword, kung hindi, sasama rin sila sa ibang mga sekta upang salakayin ang Evil Sky Pavilion. Maaaring dahil masyado silang mahina sa cultivation. Pagkatapos patayin ng demonic sword ang ilang mga cultivator, lumipad ito patungo kina Lasho at sa iba pa. Walang magawang sinabi ni Jiang Aijian, alam pa ng demonic sword na pumili ng mas malalakas na kalaban. Tumango si Qin Jun at naghinala, ang espada ay espada pa rin, hindi ito maaaring maging matalino kahit pa pinananatili ng isang porma sayon. Hinihinala ko na may nagmamanipula nito sa likod ng mga eksena. Tumango si Lasho bilang pagsang-ayon sa ideyang ito, ngunit habang sinusuri niya ang paligid, wala siyang nakita. Sa sandaling iyon, lumundag si Jiang Aijian pasulong, ang kanyang Dragon Roar Sword ay bumangga sa demonic sword, nagliyab ang mga kislap at naghalo ang malakas na enerhiya. Naglaban ang dalawa ng ilang round, ngunit hindi nalamangan ni Jiang Aijian. Ang pagpapatuloy nito ay malamang na magresulta sa parehong kapalaran ni Kung Yuan. Nang mapagtanto ito, desididong umatras si Jiang Aijian. Mabilis na bumalik si Jiang Aijian sa tabi ni Lasho, hinihingal,
hindi ko ito matatalo, masyado itong malakas, maliban kung masisira natin ang tangnang pormasyong ito. Dahil hindi na makapagpigil, humakbang pasulong si CIU Honor sa mga ulap, bumulwak ang kanyang Brahma Heaven Silk, masyado kang mahina, ako na ang bahala. Sa gayon, iwinagayway niya ang Brahma Heaven Silk, nakikipaglaban ng marahas sa demonic sword. Nang makita ito, umiling at bumantong hininga si Jiang Aijian, mabuti na lang at mapagkompetensya ang batang babae, ngunit masyado siyang padalos-dalos. Pagkatapos ay bumaling siya upang tingnan ang kalmadong si Lasho at nagtanong, Elder, mukhang tiwala ka, mayroon ka na bang paraan upang sirain ang porma sayon? Dapat nating sirain ang 7 Absolutes Formation upang makuha ang demonic sword, kung hindi, wala ni isa sa atin ang makakatakas ngayon. Umiling si Lasho at kalmadong sumagot, wala akong paraan upang sirain ang porma sayon. Biglang nakaramdam ng pagkaasiwa si Jiang Aijian, huwag kang ganyan, natatakot ako. Maniniwala ka man o hindi, bahala ka. Pagkatapos ay tumalikod si Lasho sa kanya, nakatuon sa labanan sa himpapawid. Pagkatapos ay sinabi ni Qin Jun, ang kritikal na punto ng 7 Absolutes Formation ay wala rito, hindi natin ito masisira. Nang marinig ito, isang tinakto ni Jiang Aijian ang kanyang ulo, tapos na, mamamatay na ba ako, si Jiang Aijian, dito. Hindi pa natutupad ang pangarap kung magkaroon ng 1,000,000 magagandang espada. Sa sandaling iyon, nagpakawala ang demonic sword ng dalawang malakas na atake ng sunod-sunod, at nang inig ang malakas na enerhiya ni CIU Honor, na nagpilit sa kanya na lumipad paatras. Pagkatapos lumapag, muntik nang mawalan ng balanse si CIU Honor. Gusto niyang bumalik sa labanan, ngunit mabilis na nagpayo si Qin Jun, huwag ka nang sumugod. Kailangan ding mag-recharge ng enerhiya ang iyong Cloud Robe Feather Dress. Kung patuloy ka, maaaring maging mapanganib sa buhay. Agad na pinakilos ni Qin Jun ang kanyang panloob na malakas na enerhiya at sumugod patungo sa demonic sword. Ngunit dahil nasa Divine Court Realm lamang siya, agad na tinusok ng demonic sword ang kanyang depensibong malakas na enerhiya, nabasag ang kanyang malakas na enerhiya, at tumilapon siya pabalik sa isang pader na bato, dumura ng dugo. Nagmadaling lumapit si Jiang Aijian upang tingnan siya, ayos ka lang ba? Si Qin Jun, na malubhang nasugatan at nanginginig, ay bumaling kay Jiang Aijian at sinabi, pangalagaan mo ang aking asawa. Nang makita ito, bahagyang nawalan ng imek si Lasho. Sa buong pagsubok na ito, pinag-iisipan niya kung paano mapapaamo ang demonic sword o masisira ang porma sayon, ngunit hindi niya inaasahan na agad silang targetan ng demonic sword. Nang marinig ang boses ni Lasho, nagtaas ng hinlalaki sina Jiang Aijian at Qin Jun, pagkatapos ay mabilis silang umatras kasama si CIU Honor sa layong ilang 10 metro. Sa sandaling iyon, umakyat si Lasho sa himpapawid, napapalibutan ng umiikot na malakas na enerhiya, at pagkatapos ay sumugod patungo sa demonic sword. Nang makitang may direktang pumupukaw dito, hindi napigilan ng demonic sword ang sarili at humiwas sa hangin patungo kay Lasho. Nang malapit na silang magbanggaan, isang 10 metrong taas na gininto ang katawan ni Buddha ang biglang lumitaw sa paligid ni Lasho. Sa isang malutong na, bang, tumama ang demonic sword sa gininto ang katawan ni Buddha. Nang marinig ang ingay, mabilis na tumangala ang lahat, at sa sumunod na segundo, natigilan sila sa eksenang nasa harap nila. Isang gininto ang katawan ni Buddha, mas mataas kaysa sa higanting lapida, ang lumakad sa himpapawid patungo sa gitna ng 7 Absolutes Formation. Gaano man kabaliw ang pag-atake ng demonic sword, hindi nito magawang yugyugan ang gininto ang katawan ni Buddha. Ang kawan ng mga espada sa paligid ng 7 Absolutes Formation, nang makaramdam ng isang malakas na kalaban, ay sabay-sabay na umatake sa gininto ang katawan ni Buddha, ang siksik na kawan ng mga espada ang humaharang sa tanawin. Gayunpaman, ang 10 metrong taas na gininto ang katawan ni Buddha ay nanatiling matatag. Ang mga cultivator na nakahiga sa lupa, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkamangha. Ang mga mata ng mga cultivator na nakahiga sa lupa, napakalakas. Ito ay tunay na gininto ang katawan ni Buddha. Sino kaya ito?